Yung nakikita natin, yung mga nakikibarkada ba? Opo, yun. Doon ang gagaling yun. Ayun po, yung mga ganong pag-ugali at ganong paglabas ng kanilang mga paglabas ng mga pananalita doon sa kanilang bibig, no? Nahahawa doon sa kanilang mga environment, sa kanilang mga surrounding. Okay, ano pa ba? Ang sabi niya po sa Pablo, sama na rin po yung shameful speaking out of your mouth. Salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig. Yung mga mahalay na salita. No? Na kung minsan hindi natin naiwasan, may mga barkada tayo, mahalay magsalita, nadadamay tayo. No? Doon sa mga salitang kanilang sinasabi. Lalo-lalo na ngayon, epektibo ito na kahit hindi natin sinasadya, nadadamay tayo sa mga salitang ganito. No, yung mga tinatawag na gay lingua, o gay lingua, no? Yung mga salitang bakla, no? Na kung saan ay may mga, kumisan may mga double meaning, no? Yung mga salitang yan. Yan ay po yung mga salitang kahalay-halay, mahalay na salita, no? Na hindi dapat lumalabas sa mga tunay na Kristiyano, na tulad ng mga taga-Kolosas at tulad rin naman po natin. Dapat inaalis niya po sa Pablo ang mga bagay nito. Minsan, hindi natin napapansin, pati tayo ay nakikigaya sa mga bagay nito. Kahit na mahalay yung salita, yung nga lang PI parang bukang bibig na lang ng mga tao. Alam nating mahalay yun. Alam nating mahalay yung pagsasalita ng bagay niyo, pero dahil nga lagi, araw-araw na lang natin naririnig sa ating mga kapitbahay, sa ating mga barkada, sa ating mga kasama sa opisina, kuminsan nagdadamay tayo doon sa mga salita kanilang sinasabi. Diba? Minsan nga, hindi naman nila intention sabihin, sinasabi niya. Minsan may mga nanay, papaluhin yung kanilang mga anak. Sabihin ng nanay, pasintabi na naman po. Putang ina mo. Hindi niya alam ang sinasabihan niya, anak niya, siya yung ina. Binobroadcast pa niya sa kanyang mga kapitbahay na siya ay puta, di ba? Hindi naiintindihan na kuminsan nahahawa tayo doon sa mga kahalay-halay na salita na gagamit natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Na sinabi niya po sa Pablo, hindi na, alisin na niyo yan. Hindi tayo dapat makisama doon sa mga bagay na ginagawa ng kung minsan na mga ginagawa ng ibang mga preacher at lalo na yung mga sa born again, mga pastor, sabihin, para hindi na kayo magsalita ng mga kahalay-halay, sabihin nyo kapag yung praise the Lord na lang. Kaya kung minsan natin praise the Lord. Yun po, masama rin sa Biblia po yun. Do not use the name of God in vain. Minsan, oh my God! Kahit walang kapararangan, oh my God! Hindi po dapat gagawin yun. Dalawang extreme yun. Magamit ng kahalay-halay, aalisin yung mga salitang kahalay-halay, papalitan naman kunyari ng religious. Pero ito po ay labag rin naman sa banal na kasulatan. Madalas natin sinasabi, oh my God! We are using the name of God. Tiyakin natin, if we are using the name of God, we should use it in vain. Kahit walang kabuluhan, oh my God tayo ng oh my God. Hindi po dapat mangyari rin po. Ito rin po ay nagiging salitang halay-halay sa harapan ng Panginoon. Okay? Ano pa? Sabi ng Apostol Pablo, ang sabi po dito ay sa Ingles, ang sabi, lie not one to another. Sabi doon, huwag kayong magbulaan o magsinungalingan sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao, pati ang kanyang gawa. So,